nanganak na. Pero hindi sa lobby mo. 10 hours ako nag-labor sa panganay ko bago ako na CS. Di ba? Nag-labor na ako. Kuha kayo sa mga babies na Sabi to. ko rin okay kasi, di ba? Kasi Mga nga blessing yun eh. cute, oo. Sa pag-usapan natin, medyo nasa negative side. So, Ito na mga sis Mga chika at kwento na puno ng twist Sa mundo showbiz Nag-uumapaw May panibagong kwento araw-araw Chismisan to the max Walang palya Bawat salita nakakaloka Sa kislap ng kamera Sa likod may inggit Sa likod ng ngiti May ibibigkas na makulit Ito na mga Mars Ito na mga sis Hoy! Mga chismis na umaga, tanghali at gabi na naman sa inyo, mga kamarites. Ito na naman ang inyong favorite na duo. Eko po ang inyong Tito Ace, ang machong-machong chismoso. Siyempre kasama natin si... Ako naman po si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, ang mami ninyong Marites. Dito po ang aming programa, ang... Marites on on Air! Woo! So, Mari, kamusta? Kamusta ka naman ngayon, Mars? Okay lang, medyo nakapahinga naman tayo ngayon. Kaya ready tayo. Ready tayo nga. Oo, nakapag-research tayo ng mas maraming imamarites. Tayo mapash, tayo Oo. So guys, again, ito ang aming duo, Marites On Air, kung saan nagbibigay kami ng aming mga, hindi na puro-puro, kundi mga updates, syempre sa mga favorite yung artists at saka mga celebrities. Yan, di ba? Hindi lang sa local, international. Oo din. naman. Kahit kung pwede tayong umabot beyond social media, Universe. pwede natin puntahan. Kaya lang, bound muna tayo dito sa... Oo, wala pa tayong budget sa... Wala pa tayong... si Elon Musk kasi tagal tumawag eh. Anyhow, may dentist chika kami ngayon, ngayong araw na to. Kung last time, report namin, pinalita namin sa inyo tungkol sa pagdadalang tao Pregnancy ni. ni Lobby po. Ngayon naman, nanganak na. Pero hindi si Lobby po. Nanganak na si Colin Garcia. Yeah, Asawa ni Billy Crawford. So, si yun, Billy Joe. Billy Joe. Billy Joe nung bata pa tayo, di ba? Dati. Cute na cute nung bata pa. Diba? So, yun naman, nanganak na si Miss Colleen Garcia sa kanyang second baby. Baby boy din, si Austin. Yan. Cute. So, Oo. so, anong masasabi mo, Mars? Nag-underwent uli ng water birth. Water Ayan. birth? Ang water birth daw kasi ay, sabi less painful at saka mas relax daw yung panganganak ng babae kapag water birth. Talaga ba? Oo, pero hindi ko naranasan. Hindi mo na Nung time na sa panganay ko, hindi naman uso pa yung mga ganyang water birth eh. Pero, talagang hospital, lalo na pag nanganganay kasi parang pag nasa hospital ka, lalo na kung private or semi-private hospital, parang mas secure yung pakiramdam mo. Kasi nandun na yung mga nurses, yung mga doctors, kompleto ng facilities, ng amenities, kung ano man ang mangyari sa'yo. Kasi, alam mo naman, yung panganak, sabi nga nila, ang paa mo dyan sa hukay. Pero doon kay Colleen, nasa tubig. Nasa tubig ang kanyo. Kasi parang nasa pool yan. May birthing May tubig, tapos, yun, dumaan na. Which is kasi, ang bata naman sa loob, syempre, tubig din. Tubig, oo. So, paglabas ng baby, sa tubig. Diretso din sa tubig. Sabay, Alam mo, water type pala yung anak. nauuso nga yung water birth na yan and feeling ko ang tatapang ng mga babaeng kahit first baby nila water birth na agad. Kasi pag first baby, dapat talaga pinabantayan mo talaga katulad focus sa first kasi nga medyo maselan pag katulad ko as someone nga na 3 cesarean ako eh. Oo. 3 cesarean. So parang sabi ko, parang ang scary pag yung sa tubig. pag cesarean ba sa same pa rin? Di ba? Dito ka sa next dito pa rin sa same dito sa gilid. Hindi, parang isda. Isda na yata. Hindi, ako, sabi ng OB ko, pwedeng twice na pag ganyan, or pwedeng twice na horizontal, or twice na Katulad ko, twice ako na bikini cut yung tawag doon sa horizontal. Twice ako horizontal, tapos isang pa ganon. Kasi,
pag pangatlo pa daw na cut, sabi ng OB ko, hindi na pwede kasi sobrang nipis na nung part na yun. Pag pangatlo pa. So, no choice, kundi talagang pag ano na. So, may ganun. May horizontal na ako, may ganun pa. Di ba? Ganun. Baliktad na test. Oh, ganun ka, ano, pag nanganganak ang, Diyos ko, ang babae. Ano, pag cesarean, binabantayan daw yung pag-utot ng ano. Oo. Kasi kailangan daw bipilangin ba o something, ganun. Sa akin naman hindi binilang, pero minonitor lang kung kailan nakautot. Kasi kapag nag-undergo ka ng cesarean section, hinahawi yung bituka mo para mailabas yung baby. Tapos pag nailabas na yung baby, babalik. So, nagalaw yung bituka mo. Kailangan na ma-ensure nila na nagpa-function yon. And kapag nakautot ka na, ibig sabihin nagpa-function na uli yung bituka mo. Okay na yung wiring sa loob. Grabe siya, robot. Robot. Ayun, di ba? Robot lang, parang ganon. So, binabantayan yung pag-utot. Oo. Tapos pag nakautot na, ibig sabihin nagpa-function. So, pwede na kumain ng light. Yun na yun. Oh. Ano ba? Ito trivia lang to. Normal sa tao ang umutot ng 27 times sa isang araw. Normal sa tao yun. Bibilangin ka pala. Pero alam mo yung normal? Oo. Yung bilangin yung utot mo. Ganun ba? Diba, diba? Sa elevator, kung dahil yung take, dahil yung notebook, 26. Hindi, Ten- yung ginaganon na lang. Ano ba yun yung samol? Ano ang tawag nun? Yun, yung samol. Ano mo, diba? Oo. Oy, joke ni Jason. Nino? Joke ni Sir Jason Gomez. Media na. Okay. Okay, magbigay ka ng credit for, diba? Sabihin na. Okay. So, So, yun, going back. So, yun nga, sa first baby ni Colleen, ang balita ko, parang, yun nga, ang balak nila is, first baby, second baby nila. second baby. Balak yata nila is water birth pa rin sa same hospital. Pero nangyari, parang mabilis nangyari sa operating room. Within 2 minutes daw, parang nailowal na agad. So, hindi na nakapag-water birth. Napakalaki ng mga ganong klaseng babae na ang bilis-bilis na. Ganun. Swerte yun. Galing. Kasi ako 15 hours ako nag-labor sa panganay ko bago ako na CS. Diba? Nag-labor na ako, na CS pa ako. Ang hirap pala, no? Ganun ka. Labor ka na, tapos isang doktor gusto ko yung CS. Pwede ba? Naghihilaan sila. Grabe. Ang yaman naman nun, pag dalawa ang doktor mo. Isa lang doktor ko nun. Siya lang na yung nagde-decide. So yun nga, congratulations sa inyong dalawa. Meron. So, Kasi, from may na si Amari. Oo. 2020, tapos ngayon, may bago na siyang baby brother. So, congrats sa And- dalawa. Magkaroon pa sana ako yung mga ibang anak. And thank you for sharing the photo of your baby kasi not all parents pinopost yan Bakit ganun, no? I mean, Oo, may mga celebrity naman kayo, pwede namang i-post yung... yeah, maraming celebrities na ayaw i-post Yung iba muna nga celebrity pinopost. Hindi lang, siguro, di natin sila masisi, siguro, privacy na lang. Ganun. Anyway, iba-iba rin namang yan. Kanya-kanya rin. Iba-ibang klase ng magulang Pero thank you so much, Billy and Colleen, Happy proud. for sharing the picture of your cute baby. Si Austin. And hello din kay Amari. Ang cute ni Amari. AA. Sadya ko lang kung lalaki anak yun, tapos A pa rin. Pangalan ko Ace na lang yan. Nax. Nagkataon na pangalan ko yun. Okay. Okay, so pwede maging ninong tayo. Ayan. So, second topic natin, Mars. From one baby to another babies. Babies naman to actually. Marami. Pero Oo. baby ni Colleen, Pero ewan ko kung matutuwa kayo sa mga babies na sabi to. ni Colleen, okay kasi, di ba? Kasi nga blessing yun Oo. Sa pag-usapan natin, medyo nasa negative side to. Mainit to. Mga Nepo babies. Yan, mga Nepo babies ng mga contractor ng DPWH. Hindi ang DPWH, mga anak ng mga 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 in office, mga public servant, anak nila. Na, yun nga, may mga influencer din, mga Na-highlight ngayon kasi lavish lifestyle. oo, so sobra-sobra kasi yung pag-reflex nila sa kanilang mga social media kung paano nila Paano sila nilulustay. parang ganun. Parang gano'n na nilulustay. Day-to-day activities nila Oo. involving na yun nga sa paggastos, pagbili ng ganito, pagpakita ng mga ari-arian, ng mga alam mo yun, parang flexing. Yun, Flexing talaga, mga
bags, mamahaling bags, jewelries, and even yung pag-dine nila sa yung pagkain nila. Di ba? Paano may isang napanood nga ako doon sa isang vlog, gumasya siya ng 200,000, 200K. Parang napanood ko rin. Di ba? Sa pagkain lang nila. Oo. Grabe namang na, ano yun? Saan na yun makakarating, no? Oo. Sa pamilya nyo, mga gano'ng katagal ang 200K? 200K siguro, ano na yun? Hanggang December na siguro. Diba? Yung PS5 din yun. Grabe, PS5 talaga. Mamimigay ka ng PS5. Ha? Pangregalo mo yun, Oo, yung papakita PS5. ko sa mga Nepo White. Hindi. Ang layo na ng mararating ng 200. Oo naman, kasi ikaw, sa regard sa charity. Oo. Kasi kung ako, yung 200K kung yun, naging part kasi ako ng charity, so ilalaan ko yun dito sa feeding program. Yun yung ginagawa nitong charity na sinusupport ko eh. And yung 200,000, pwede na yung makagawa ng 2 to 3 feeding days, and every day, kayang mag-feed ng 3,000 or more na urban poor, homeless, yan yung mga nandyan sa sa gilid-gilid, yun yung mga pinapakain namin yun eh. So, ayun yung 200,000, since nasa finance din ako nitong NGO na to, kayang mag-feed ng ganun, mga 1,000 people per day for 3 days na yun na feed. Mga kamarites, ang laki pala ng... Diba, ang layo ng mararating sana, diba? In regard sa pagtulong sa kapwa. Pero dito, grabe. Hindi namin sinasabi na masama kumain na spoiled ka, mag-splurge mo sa pagkain na gusto mong kainin. Pero kasi, malakas na ang impact nito kasi nga, mga anak sila ng mga politician, actor na ngayon, na under scrutiny. Yes, di umano. Sa nangyaring issue nito sa flood control, di ba? Di umano ay sangkot sa ghost projects. Ng DPWH. Kaya sila na-highlight. Tama. Pero kung hindi naman kasi sangkot sa korupsyon o sa di umano'y korupsyon, etong pamilya, wala namang... Hindi magiging ganun ng impact, di Oo, ba? hindi. Masyadong issue. Yes, hindi magwawala ang mga netizen sa social media. Sa kanila, nag-lock ng... Diba? Nag-deactivate. So, bakit ka magde-deactivate kung wala ka namang ginagawang masama, di ba? Para matahimik na, para hindi sila masyadong ma-judge ng tao. Pero wala, all out. Nalabas na lahat yung parang mas nagiging mas guilty ka tuloy. Yun talagang magiging perception ng public pag nag-deactivate. Kasi siguro okay lang i-private mo. Kasi for your peace of mind. Kasi marami naman talagang mangbabash eh. Minsan wala na sa lugar yung pangbabash. Pero syempre pag naka-private, walang ganong magko-comment, kundi yung mga closest mo, yung mga friends mo lang, yun lang pwedeng makapag-comment doon. Remind me din also yung nangyari kina Polis dati. Istigan din yung anak niya. Oo, grabe din yung anak ko. Pinasalimusin pa, di ba? Grabe, no? Siguro parang gano'n na magiging trend ngayon. Piling ko gano'n. Pag may isang, siguro pag natapos itong issues na sa flood control, next issue naman, may regard sa corruption, siguro yung magiging anak nila o yung family, ma-under microscope. So, magiging ganito na yung trend sa piling ko sa interview. Dapat lang, scrutinize natin yung mga yan hanggang sa puno, di ba? Kasi alam naman natin yan, kung nakinabang ba, etong mga anak, o apo, or sino-sino pang mga relatives, di ba? Kaya yung anak ko, hindi ko pinapan social media, baka mabash eh. Grabe, araw-araw may peach mango pa yun. Peach mango pa. Lumalabas din ngayon itong mga di umano'y BFF. Itong mga Nepo babies na to, na na-highlight ngayon dahil nga sa flexing nila ng lavish lifestyle nila. And parang nananawagan to BFF. I think may dalawang nanawagan yung BFF nila na tigilan na yung pambabash daw. Kasi kesyo nagkaka-anxiety, depression. Kasi hindi ko alam kung anxiety ba yun o ano. Diba? Kasalanan ba namin yan? Pinili ng inyong mga magulang. Urban. So, kasama na talaga yun. Yung pag-criticize o pagpuna ng mga tao sa family nyo. So, yun na talaga. Nepo babies naman ito. Isang same issue lang din. Okay, related Iba na- issue. Known celebrity naman to. Na tinatawag daw nilang Nepo White. Nepo White. Yes. Okay. Ito ay si Miss. O si Miss Heart Evangelista naman. So, siyempre, kilala naman natin si Heart Evangelista, di ba? Noon pa sa mga days niya sa youth-oriented program. Yes. Di ba? Yan. Before that, Evangelista ay isa sa mga, isa sa mga may-ari. Kasi yung family niya, may-ari ng Barrio Fiesta, which is isa sa mga kilalang
restaurant, Restaurant. Pinoy style restaurant. Oo, eat all you can. Buffet, Buffet. yan. Buffet restaurant. Kaya na rin ako dyan, oh. Oo, medyo marami-raming branches din to all over the country, Oo, kaya Itong simula pa lang, ito. talagang well off na rin talaga sila. Si Heart nung umpisa pa lang kasi nga may family business sila noon bago sila naging cheese escudero. So ano man Ano kasi to, na-highlight ito si Heart. Dahil dun sa kakatapos lang na pinag-utos ni PBBM na magkaroon ng lifestyle check itong mga public officials, of course, kasama ang pamilya. Oh, 'Di ba? Kasama yung pamilya nila. Ngayon, parang sa social media nagtatalo ang mga tao kung si Heart ba dapat mo pang isama sa lifestyle check parang simula pagkabata nagtatrabaho na to, may mga endorsements, hindi natigil hanggang ngayon. Nakita naman natin kung gaano karami ang kanyang endorsements, mga projects, di ba? Tama. Pero being wife of a politician, for me, kailangan siyang mag-undergo. Kasi wala ka naman talagang ginagawang masama. Bakit mo rin? Ayun, Itago, tumpak. diba? Yes, tama yun. So Tama ako, yun. I'm all for it talaga. Check lahat. Hindi porket celebrity ka. Oo. Kahit si Pacquiao, di ba? Ay, parang hindi na siya politician. Hindi na siya politician. Undergo yung under investigation lahat. Walang pipiliin. Walang sacred cow. Lahat. Oo. Lahat sa presidente, yan. Oo, Sa pinakababa. oo, tama. Ano ba? Tanod o barangay. Hanggat tumatanggap ng public funds, 'di ba? Dapat ganun. Na-highlight din kasi ito si Heart kasi may pinost siya sa Instagram na yung mga videos parang pinagsama-samang videos ng mga previous and present endorsements niya, mga ganun. Na parang sinasabi niya na she's been hustling, grinding for more than 2 decades yata, parang ganun. Parang ang anong naging dating sa mga netizens no. Nagsabi na gugas kamay nga daw. Yun. Parang nakikita niya na mapapansa sa kanya yung mata ng tao regardless sa mga nangyari ngayon. So, yun na nga, well, kung hindi niya gagawin yun, may masasabi pa rin yung mga tao. Kung sa ginawa niya, may masasabi pa rin. So, sa tingin ko, okay lang din ginawa niya. Pinakita niya kung ano yung hardship niya nung bata pa siya. Although, well off naman sila. Isa pa lang, di ba? Hanggang sa bago siya nakilala si Senator Cheese. So, yun lang masasabi ko doon. Hindi lang naman Barrio Fest ang business ng family. They also have some sugar cane plantation, di ba? Malaki din naman ang kitaan dyan sa ganyan. And she's also a CEO ng isa sa mga resort sa Boracay. Harlan yata, oo. And also parang isang beauty wellness eme. Yan, isa sa mga may-ari nun. Isa sa mga may-ari. Oo. So, marami rin namang na-invest na si Heart. Pero, Miss Heart, para na lang sa I think walang masama na mag-undergo ng lifestyle check. And ako naniniwala naman ako na yung ginagastos talaga ni Heart is walang halong galing sa corruption. Kahit pa asawa siya ng Ito nga nagsasabi na bakit wala si Heart sa top 10 na celebrity na nagbabayad. Ayun lang. Yun lang. Medyo questionable nga. Ayun. Siguro she has siguro explanation regarding doon or siguro may mga tali kung gaano ka laki ba yung expenditures. Pero hindi ko alam, hindi man ako sa finances. So sila lang nakakaalam nun. So yun ang isa sa mga ng mga netizen bakit wala sa no, kasi si Chris Aquino noon na diba? Oo, nakita naman natin talaga yung tali nung taxes niya, 'di ba? Na talagang isa siya sa top taxpayers nung time na 'yon. Parang rin, 'di ba? Parang si Heart din 'yun kung magtrabaho. 'Di ba? Oo, at saka nagfi-flex din siya. Pero yun nga sabi nila, may kay naman mag-flex kasi nakita mo naman pati tax niya parang nakaano sa public. Laid out. Oo, 'di ba? Sino man ito yung tax ko. So parang hindi ganong questionable time na yun. So yun, di pa natin alam kasi baka mag-explain pa siya regarding doon. Magkakaroon pa rin ng issue regarding sa mga Nepo babies. And regarding also sa Nepo babies, may mga celebrities din tayo na mga
nag-voice out Oo. regarding dito sa nangyayari ngayon. Ay, syempre, oo. Una, yung tinakal namin last time, si Ay, Nadine. Lustre, about galit. Yung galit niya. Yung frustration. Frustration niya sa mga nangyayari about this issue sa mga lavish lifestyle, sa mga privilege, sa mga phone ginamit sa Ghost Project. Ghost Project na Ayun. hindi napakinabangan ng tao. Diba? Mamamayan, mga constituent, lalo kami mga binahaan. Diba? Oo. Kahit ako hindi binahaan, nagagalit din ako. Oo, yun, magalit tayong lahat. Oo, tama yon, nagamitin nila yung platform. Mm. Katulad ni isa din si DJ Chacha. Talaga? Yes. Oh, so, Yes, meron siyang post. Sabi niya, weekend na, pahinga lang kami saglit kakayod kami ulit sa Lunes para may pambayad kayo sa next out of the country trip niyo. Wow! Bigat din nun Meron pa isa, si travel nila funded by Carlo Aquino, meron din. Oo, yun. Ayun, basahin mo nga. Parang naman siya, cryptic naman cryptic yung naman, kanya. hindi siya masyadong Hindi direct. direct. Pero okay. Oo. Okay, basa, Brad. Okay, basa. Hindi naman pala spoiled. Hindi galing sa taxpayers' money. Ano kayang trabaho pwede ko gawin para maging ganun karangya ang buhay ko? Oo, di ba? Ang sakit nun. Kung halimbawa ako yung Nepo baby nun, feeling ko iyak ako nun habang drive ako ng Bugatti. Grabe. Tapos babangga mo ba? Oo, Para lang Oo, bababa. para mapakita na nagsisisi ka. Ganun ba yun? Kain ako ng caviar. So, yun na nga. And, si si Vice na pa-throwback din siya. Talaga? Kasi in Hindi mo ka? Throwback, okay. So, napa-throwback naman siya kasi in 2014 meron siyang record na song. Ayan, sabi niya, recorded this song about corruption in 2014. 11 years after, applicable pa din at mas masahol pa. Ano kanta yan? Yung Aba Matindi. Anak ko, Bumpanis. Bumpanis. Talaga? Ayun, Yun ngayon. Parang tinatakil din yung about corruption dito sa kanta niyang to. Kaya parang sinabi, lumala pa ngayon. Imbis na, di ba, sana habang tumatagal, hindi man mawala yung corruption, kahit parang mabawasan. Dapat ganun. Pero kabalik ka rin yung nangyari. Well, Mas kasi, lumala. Kasi noon pa naman talaga yun. Oo. Kahit mga panong pyramids, may corruption na talaga. Kahit panahon ni Yung Jesus. time ka talagang, yung andyan na yung, kukunin mo na lang. Diba? So, kaya, nag-trending din ngayon yung kanta ni Glock 9. Oo, diba? bumabalik. Oo, bumabalik kasi talagang sapul na sapul, di ba? Yung upuan. Kayo po na nakaupo. Bukan nyo namang tumayo. Oo, natumayo. Stand-up comedian ako Kaya ramdam ko yung gano'n. Pag nakatayo ka kasi, kitang-kita mo yung yung audience. So, kita mo yung mga beer. So, kailangan talaga nakatayo ka. Tinatayuan. Sa stage, kailangan tayo ka. Parang gwardiya. Okay. Baka kung saang tayuan. Baka kung saang tayuan mapunta. Okay. Innovation. Ayan. So, ano masasabi natin dito sa una sa mga nepo babies na to, wag na lang kayong magpa-victim kasi kasalanan to ng mga magulang. Tsaka, masyadong halata. Wag masyadong halata. Di ba? Sana lumabas na lang yung mga magulang nyo, humarap kung ipapatawag ng Senado at ng Kongreso, di ba? Humarap sila doon. Kaya lang nila kung wala At kung meron silang kasalanan. sila na talagang hindi to ginastos sa di ba? Kung hindi, ay wala. Magki-Christmas kayo sa At yun yun. Diba? Ganun talaga. Pero isa lang sure tayo, kailangan merong managot. May mga nagdito. Obvious naman. Daming nabahaan Paraan lang. Flash flood. Grabe sa amin. Pagtingin ko sa bintana, bahaan na pala sa labas ng bahay namin, Tapos pagtingin ko sa ibang kapitbahay namin, may nag-water bird. Diba? Ginayas ko din. Waterbird. Nag-water bird. Grabe, free. For free. For free. At may free. Baby pa yun. Diba? Leptospirosis. Eto na. Doon naman tayo sa back to masaya. Masaya and Pinoy pride. Ayan. Ito naman, kung after mga babies, ito yung mga babies yun naman itong mga to. Ang mga
SB19. SB19. Yeah. SB19, last episode. Second episode. Dito namin regard sa Billboard top 100 ng mga fans. Which is nanalo ang fans ng SB19, which is ang 18. 18. Yeah, Oo. 18. Congratulations sa inyo. And syempre, nabasa natin yung mga comments. Oo, guys, kala nyo, di ba? Maraming salamat po. Binabasa namin mga comments yun sa YouTube, sa Facebook, sa lahat ng social namin, binabasa namin lahat yun. Kung may mga nasabi man kami or mali na nasabi, o hindi namin masyado natackle, sorry. Yes. Sorry na lang. Mas malano namin pagbubutihan pa. Tsaka sorry kasi hindi naman namin pwedeng i-focus lahat sa SB19. Yes. May iba rin kami mga tinatakal ng mga Basahin ko lang, partner, yung isang comment. Ayan. New subs for more SB19 news. Thank you so much. But sana maayos na yung information na mabigay nyo, like deep dive on SB19 backgrounds and information. Ayun nga, medyo limited lang po talaga ang oras namin dito. And we cover 3 to 4 topics sa isang episode. Ang isang episode runs for about 20 to 30 minutes. So, talagang highlights lang po ang pwede namin maibigay. Kaya sorry kung hindi namin masyadong natakil yung iba na gusto nyong itakil. Pwede namin itakil naman next time. Sa susunod, syempre, meron tayo niyan. Hindi namin pwede ibigay lahat. Pa isa-isa para mas updated kayo. Diba? Ano pa sa? Ito, meron pang isa. Hindi pa po tapos ang world tour. Update till December pa po. Until next year pa, since may Europe pa. Kulang sa info ang host. Tinapos na agad ang world tour ng SB19 kahit hindi pa. Kasi ako yung nagsabi na after, pagkatapos ng world tour, bumalik sila ng Pilipinas for Acer Day. Hindi ko po sinabing tapos na yung world tour. Kaya lang hindi ko nasabi na after ng world tour sa US. Dapat may kasunod na US. Since talagang squeeze po ang time namin dito. Pero maraming salamat po kasi take note namin yung mga gantong komento nyo. And speaking of information, di ba meron tayong bago for SB19? Ito. Yan. Alam ko hinihintay nila to. Ayan na. Ayan. Mayroong bagong info o update sa SB19. Ito na nga. Since magsa-7th year na sila, no? 7th year anniversary nila. Yes. Nakipag-collaborate sila sa isa sa mga world-renowned na fashion designer. Siyempre, hindi makakilala kay Mr. Francis Libiran. Yes. Bilang mga Pilipino, kundi mga international. Hollywood celebrities, dinadamitan din niya. Madamitan din ako ni Francis. Oy, oo, celebrity din. Kami po, So, yun na nga, nagkaroon sila ng collaboration with SB19 sa mga di nakakalam. Si Francis Libiran, isa sa mga nag-design ng damit nila, ng outfit nila during sa 2023 Asia Artist Award. Okay. Oo. So, nakapag-collab na pala sila before. So, ngayon, mas more on about sa fast zone yan. Yung fast zone I think yun yung title ng event. Fashion music na Okay. event. So hindi lang siya fashion music din. So swak na swak sa mga SB19 and sa mga fans nila. So sabi nga nung nakita kong isang commenter, excited na siya makita yung modeling era ng SB19. Sabi niya doon sa comment. And nagtatanong na agad sila ng mga tickets Talaga. Baka magsunod-sunod na yan after ng music, modeling, fashion, baka susunod yan mga runway. Movie na mga Movie. Wala pa yatang movie may movie na ba? Di ba? Yan po, abangan natin. Wishing na next time mag-level up sila sa movie naman sila, baka sa Hollywood ba, no? Hindi malayong kasi sa laki ng fan base nila. Hindi malayo. Talaga ng Hollywood yung pag gano'n So yun na nga ang simula at wakas na album nila still out. At saka yung world tour hanggang sabi nga yung world tour Grabe natapos agad hindi. So may world tour pa sila. I think September Asia. More on dito sa Asia and next sa Australia. Hindi ko po alam yung exact pero we will update you kapag may mga pagbabago pa.
Pero Basta about October SB19. 26, 2025, Yung collaboration. Fast Zone. Oh. Fast Zone yan. 18 na subaybayan po ninyo. And syempre, support nyo ang SB19. And Francis Libiran, syempre. Francis Libiran, syempre, yan. Oo, support natin. Support mga natin. Pinoy Pride. Pinoy Pride, yan. Francis And Libiran. napanood mo yung video. Ang ganda ng video nila. Napaka tawag nito. Una sa tingin ko, talagang what you call this na elegant. Oo, ang elegant. Kasi nga runway, parang may runway show na mangyayari. So, hindi lang music. Ganda, Yung ganda nandun sa pagkakagawa. concert. Cinematic talaga yung pagkakagawa nila. Galing nga. Bagay na bagay sa Bagay SB19. sa kanila, sa personality nila. Grabe. So, yan, magtuloy-tuloy. Again, guys, you can also comment kung ano yung mga gusto yung topic sa SB19. Syempre. Siyempre, pwede namin silang i-guest din dito kung free sila. Hopefully. Hopefully, di ba? Kahit isa lang. Kahit isa lang po. Lahat na sila. Lahat na ba? Kaya, Pablo, kaya ba natin? Eto, kung isang member lang, sa members. ang pwede natin i-guess, sino gusto mo? Siyempre yung hindi mo pwedeng kasi may mga bias yung mga Hindi nga, isa lang, bawal ang 5, isa lang ang pwede. siguro si Stel pa. Stel Hindi din ko bias si Stel. I mean, yun lang unang naisip ko. Ako hindi ko siya bias, pero natutuwa ako kay Stel. Sobrang parang sa tingin ko siya yung pinaka humble dun sa group. Yet, siya. Humble, pero Oo, pero sa tingin ko siya yung pinaka. Oo, siya yung pinaka. Tsaka, siya yung pinaka-friendly. Kasi, di ba nga, nabanggit ko na dun sa hindi lang sa, ilang Acer events na, yung na cover ko, na nandun din sila. Iba yung aura ni Stel, parang super friendly, parang ganun siya. Tapos, ang galing din niyang kumanta. Hanga ako sa boses niya. Well, lahat naman sila magaling kumanta. Oo, pero may mga sila yung mga pero dun range. Oo, dun sa kasi sa style ng pagkanta, si Stel talaga yung bias. yung hinahangaan ko. Hindi ako matatawag na 18, hindi ako pero I support them. Hindi ako 18, pero yun nga. 20. Hindi ako 18, pero hindi ko rin ayoko namang sabihin na fan ako para lang makahatak tayo ng pero supporter yun. Mas gusto kong tawagin ako na supporter ng SB19 kasi kung ano man yung gawin nila na nakasupport lang kasi syempre kung Pinoy pride to di ba? tayo sa bukod sa SB19 sa mga kapwa, mga kasama natin, mga Pinoy groups, hindi lang sa SB19, may mga dami K-pop groups, mga OPM, yan, support natin lahat yan, guys. Always naman, always. Yun ang lagi number. Ako, mahilig ako sa music din di ba? Hindi lang locally, siyempre sa abroad din, iba't ibang genre. So, siyempre, gusto kong pa rin sa mga OPM. Oo, dun muna mga P-pop, tayo. yan. Wala na P-pop, na nakikilala na rin internationally. Yes. Diba? Yes, dapat nating mas lalong i-push para Push mo yan, te. yan. Para masabi natin dun sa mga ibang mga artists international doon ka sa tabi. Diba? Yun na nga guys, thank you for watching and again, thank you for supporting us and don't forget to like and subscribe and share sa mga socials namin on Facebook and YouTube. Dito sa Diskurso On Air, just click on Diskurso On Air. So and also on our website. And also don't forget to visit our official website, diskurso.ph. Again, this is your Tito Ace, your macho chismoso. Kasama, syempre, ang ating nagaganda. Ako po si Claire Santiago, ang inyong mamarites. Hanggang sa muli po, huwag niyo pong kalimutan na panoorin ang mga susunod pa naming episodes ng Marites On Air. Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng camera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga
ng mga sis